So inalam po natin and we're willing to file the necessary criminal case at sasampahan po natin yung mga nag-recruit po sa kanila. Tuloy-tuloy ang isinasagawang repatriation efforts ng Department of Migrant Workers o DMW, katulong ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga overseas Filipino workers na napuwersang magtrabaho sa isang scam hub sa Myanmar. Ayon kay Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, bukod sa pagpapauwi sa mga biktimang OFW, inaalam na rin ng kanilang kagawaran kung sino-sino ang mga recruiter ng mga ito upang makasuhan ng criminal charges. Ang kailangan natin dito, huwag nang maulit yung mga nangyayari kung papaano sila nadadala doon through illegal migration corridors. Umabot na sa 200 OFW ang matagumpay ng napauwi sa bansa ng pamahalaan. Ngunit ayon kay Undersecretary Olalia, isa sa mga hamon kaya hindi agad makabalik ang iba sa Pilipinas ay dahil sa mga hindi kumpletong dokumento. Karamihan sa mga biktima ay walang tamang visa at hindi hawak ang kanilang pasaporte dahil tumakas lamang mula sa scam hub na pinanggalingan ng mga ito. Nagbigay naman ng babala si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa mga nagnanais magtrabaho abroad na huwag agad maniwala sa mga online job recruitment dahil malaki ang posibilidad na illegal ang mga ito. Kasi yung lehitimong recruitment agency, may opisina yan. At makikita nyo, makakaapa kayo sa opisina ng recruitment agency. Hindi po nag-a-apply sa recruitment yung sinasabing the faster, the more you don't see, the better. Dagdag pa ng kalihim, ganitong modus mismo ang bumitag sa mga nasagip nilang OFWs mula sa mga scam hub. Yung nai-interview namin mga umuuwi, purely online yung transaction. Facebook or what have you, doon aakitin, tapos through Telegram or some platform kung saan sila mag-uusap. And then sisingilin ng pera, bibigyan ng ticket, pumapatol doon yung mga kababayan natin. Mulit-muli naman ang paalala ng kagawaran na huwag tangkain ng sinuman na umalis ng bansa gamit ang illegal backdoors, kundi siguraduhin na dumaan lahat sa tamang proseso ang mga dokumento upang hindi mabiktima ng iba't ibang klase ng panloloko. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.